Bilog na naman ang buwan ng gabing yon at si Clara Marcelo ay muling nakikipaghabulan sa deadline. Hawak ang masking tape, paint swatches at isang paper cap na may tirang 3-in-1. Nakaupo siya sa sahig ng model unit, sinusuri ang tile spacing. Pagkaraan ng 2 oras at tagaktak ng pawis sa batok at likod, sa wakas, natapos na ni Clara ang ginagawang layout. Pagod siya pero satisfied. Ibinulsa niya ang cutter at inikot ang tingin sa loob ng unit. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Pero bago pa siya makalabas ng unit, ay sinalubong siya ng malamig na hangin at madilim na paligid. Oh, magandang gabi, Iha. Bati ni Manong Benjo habang binubuksan ang gate. Magandang gabi po, Manong. Late na naman ako, sorry po. Okay lang, pero Clara, hanggat maaari, iwasan mong magpagabi sa site ha. May mga kakaiba nangyayari minsan sa phase 3, lalo na kapag ganitong oras. Napakunutan noon niya. Kakaiba po? Ano pong ibig niyong sabihin? Noong nakaraan, may mga truck daw na pumapasok kahit wala sa schedule. May naririnig pa yung ibang gwardiya ng mga kalabog sa bodega. Pero kapag chinek, wala naman. Hindi nga namin alam kung pagod lang talaga kami o talagang may nangyayari. Sabay kindat ni Manong na halatang pilit lang pinapagaan ang sitwasyon. Manong naman, wag naman kayo manakot ng ganyan. Lagi pa naman po ako mag-isang naglalakad pa uwi dito. Basta, kapag gagabihin ka ng uwi tulad ngayon, maghahanap ka ng kasabay. O kaya lagi ka nalang sumakay kay Renzo. Yung madalas mo masakyan na pedicab, lagi naman nag-aabang sa'yo yun sa may gate. At eksaktong narinig nila ang paglangit-ngit ng padyak. Isang pedicab ang huminto sa tapat ng gate ng subdivision, na dinadrive ng isang morenong lalaking lagi nakaputing t-shirt at lumang maong na pantalon. Buti naabutan kita. Nakangiting bati ni Renzo. Nako, sorry kuya, maglalakad lang ako ngayon eh. Nahihiyang tugon ni Clara. Pecha de peligro, alam mo na, kulang na pamasahe ko. Okay lang, kahit kwento na lang ang bayad. Wow ha, salamat kuya. Kung hindi lang ako tinakot ni Manong, maglalakad na lang talaga ako eh. Tinakot? Tanong ni Renzo pagsakay niya. May kakaiba daw na nangyayari sa site sa gabi. Si Manong talaga kung bored siya, huwag naman siya mananakot. Totoo naman. Seryosong komento nito na nakapagpalaki ng mga mata niya. Naikwento na rin sa akin yan ng mga security, kaya iwasan mong umuwi ng ganitong oras galing sa site. Ayoko naman talagang abuti ng 10 oras doon. Wala lang talagang choice, maraming dapat tapusin eh. Alam mo naman, maraming bayarin kuya. Natatawa pa niyan sabi. Baka naman hindi ka na nakakapagpahinga. Naku kuya, hindi po uso sa tulad kong pahinga. Tulad mo? Opo, tulad kong anak mahirap. Ilang sandali lang ay huminto ng padyak sa harap ng inuupahan niyang apartment. Papasok na sana siya sa gate nang mabilis itong bumaba ng padyak at pigilan siya. Teka, ano to kuya? Tanong niya nang iabot ito sa kanyang isang plastik ng lugaw. Kainin mo bago matulog. Masama na tutulog na walang laman ng tiyan. Kumunot noon niya. Wala nang bayad tong hatid mo, may libre pa akong lugaw? Okay lang, birthday ko naman. Ha? Birthday mo? Naku, happy birthday po kuya. Ngumiti ito at tumango. Salamat. Salamat din sa libreng hatid at libreng lugaw kuya. Teka, napapansin ko, kuya ka ng kuya. Ilan taon ka na ba? 21. Oh, konti lang naman ang tanda ko sa'yo. Renzo na lang. Ilan taon ka na ba? 27. Sure kang okay lang na Renzo na lang ang tawag ko sa'yo? Okay na okay, no? Ngumiti siya at itinaas ang goto na ibinigay nito. Salamat ulit, Renzo. Wala nga naman. Basta mag-iingat ka lagi, lalo na sa gabi ah. Huwag kang uuwi mag-isa. Lagi mo na lang akong hintayin para mating kita pa uwi. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Sumakay na agad dito sa pedicab at pinandar na yun palayo. Naiwan siya sa harap ng gate na hindi alam kung kikiligin ba o kakabahan sa alok ng binata. Parang napakagwapo naman ito para pagdudahan niya. Pero bakit gano'n na lang ito kung magpaalala na para bang concern na concern nito sa kaligtasan niya? Kinabukasan, Clara, tara na, gabing-gabi na. Saglit lang po Ma'am Lisette, isang picture na lang para sa progress report ko bukas.
Kinuha niya ang cellphone at kinuna ng litrato ang loob ng model unit na ilang gabi na rin nilang tinatrabaho. Mula sa pintura hanggang sa accent wall na siya mismo nagdisenyo. Napangiti siya pagkatapos kahit pagod na pagod. Paglabas nila ng unit ay agad niyang naramdaman ang malamig na hangin. Tahimik sa buong phase 3 at mangilan-ngilan lang ang bukas na ilaw mula sa mga poste doon. Uwi na po ako, Manong, sabi niya sa gwardya habang dala ang messenger bag. O sige, mag-iingat ka, Clara, ha? Hawakan mo mabuti yung bag mo at saka kung may marinig kang ingay mula sa likod ng stockroom, huwag mo nalang pansinin. Wala raw yun, sabi nila. Wala raw? Ulit niya. Ngumiti si Manong pero halatang pilit. Multo lang daw na nag-o-overtime, alam mo na. Ayan na naman kayo, Manong, nananakot na naman kayo, ha? Napangiti lang si Manong at sasagot na sana ng eksaktong dating ng pedicab ni Renzo. Nakasuot ito ng jacket at sombrero. Pauwi ka na? Aba, grabe instinct mo, ha? Alam mo na kung anong oras ang uwi ko? Biro niya kay Renzo matapos makasakay ng pedicab. Routine na eh. Routine? Oo. Yung kapag nasanay ka ng gawin ng isang bagay, routine di ba? Katulad ng pagsundo ko sa'yo dito at paghatid sa apartment mo. Nakasanayan ko na. Parang may kulang kapag hindi ko ginawa. Hindi ba nakakahiya? Baka sa halip na may maisakay ka pang iba na uubos ang oras mo sa lagi mong paghatid sundo sa akin. Wala naman ako ibang sinasakay. Hindi nakaimik si Clara pero hindi niya maiwasang kiligin. Pinili na lang niyang tumingin sa kalsada habang sinimula na ni Renzo ang pagpadyak. Uy, anong truck yun? Taka niyang tanong na may masalubong silang isang truck sa kabilang dulo ng kalye. Di ba wala na dapat delivery ng ganitong oras? Ang sabi ni Sir Ramon hanggang 6:00 lang ang pasok ng mga truck. Oo, gabi na masyado. Ano kaya naman nun? Taka niyang tanong sabay lingon sa likod nila. Construction materials daw, sabi ng foreman. Bakit parang hindi ka naniniwala? Saglit na natahimik si Renzo. Hindi naman sa ganun. Kasi nga 'di ba, hindi na dapat nagde-deliver sa site ng ganitong oras. Sa tingin mo, may kababalagan talaga nangyayari? Sabi kasi ni Manong may something daw sa phase 3. Tinatakot ka lang nun. Natatawa pa nitong sabi. Pero nang tignan nito ni Clara ay seryosong-seryoso ang mukha nito. Bakit parang ang weird mo ngayon, Renzo? Dati-rati sinasakyan mo ng chismis ko, ngayon ayaw mo makisali. Hindi naman sa ganun. Mariin itong tanggi. Yan naman kasi mga truck na yan. Normal lang minsan na nalilitan dating. Maraming pwedeng dahilan. Pwedeng traffic o emergency. O sadyang late lang sa biyahe. Tsaka yung sinasabi ni Manong na multo-multo. Di naman totoo yun. Wala namang multo. May punto si Renzo pero hindi pa rin maiwasan ni Clara na magtaka. Lalo na nang bigla-bigla itong natatahimik nitong mga nakaraang araw. Siya nga pala. Daan muna tayo sa lugawan bago kita ihatid sa apartment mo. Medyo gutom na rin ako eh. Huy, huwag mo ang iniibang usapan ng daya mo. May tinatago ka ba? Anong tinatago? Itinigil ni Renzo ang pagpadyak at matapos may tabi ang pedicab sa harap ng maliit na lugawan. Ano naman ang itatago ko? Mali ko ba? Parang ang dami mo kasing alam tungkol sa site eh. Bumaba na si Clara at pumasok sa kainan kasunod si Renzo. Matapos makuha mga order ay nagsimula na silang kumain. Alam mo, hindi ko pa rin gets kung bakit ka lagi nandun sa subdivision. Hindi ka naman gwardya. Hindi ka naman kasama sa mga construction worker for sure. Napangiti si Renzo habang pinapanood siyang kumain. Minsan, pedicab driver. Minsan, delivery boy. Minsan kung ano-ano lang. Malapit lang kasi ako kaya lagi ako nandito. Ganun lang? Oo, ganun lang. Ano ba sa tingin mo? Yung totoo. Nagsaling siya ng tubig sa baso bago nagsalita. Sa itsura mo kasi, hindi bagay sa yung pedicab driver. Ano bang bagay sa akin? Ramdam niyang namula ang kanyang pisngi dahil sa paraan ng pagtitig ni Renzo sa kanya. Ano? Model? Nahihiya niyang sabi. Kasi matangkad ka, magandang tindig mo, gwapo ka at… Uy, talaga? Gwapo ako? Pabiro nitong tanong na lalong nagpapula sa pisngi niya. Ay, ewan ko sa'yo. Yumuko siya at nag-focus na lang sa pagkain. Gwapo pala ako sa paningin mo ha. Kahit naman yata sa paningin ng iba,
Sabi nga ni Ma'am Lizette, dapat mag-artista ka na lang kaysa mag-pedicab. Walang preno niyan sabi na agad niyang pinagsisihan. Ito talagang bibig ko minsan hindi mapigilan. Natawa si Renzo. Wala namang problema sa pagiging pedicab driver, di ba? Wala naman talaga. Pero kasi sayang daw ang kagwapuhan mo kung walang ibang makakakita kundi mga gwardiya at construction workers lang. Yan ang sabi ni Ma'am Lisette. Hindi ako may sabi niyan ha. Sa tingin mo ba, tama siya? Nagkibit balikat siya at ngumiti. Alam mo, tingin ko, masarap talagang lugaw dito no. At saka yung tokwa nila, sakto lang ang pagkakaluto. O, sino ngayon sa atin na nag-iiba ng usapan? Natawa na lang siya. Saglit silang natahimik. Tila ninanamnam ang sandaling magkasabay sila sa pagkain. Okay pala yung ganito no, yung chill lang, usap lang, walang stress. Ang tagal na rin since nakapag-relax ako ng ganito. Hoy, salamat ha. Kaya dapat ulitin natin to. Nakangiti nitong si Westion sabay sandal sa upuan nang nakatingin sa kanya. Bukas ulit? Bukas? Agad-agad? Hindi ba pwede? May magagalit ba kung may kasabay kang maglugaw sa gabi? Alanganin siyang umiling. Wala, oy. Mabuti naman. Baka mamaya biglang may magabang sa akin sa daan. Ayoko ng gulo. Biro nito. So, wala talaga? Wala nga. Wala na. Bakit? Matagal bago siya sumagot. Hindi niya kinaya yung buhay ko eh. Ano, ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim. Magkaiba kasi kami ng mundo. Engineer yon, mayaman, may business. Actually, businesses, plural. Galing sa kilalang pamilya. Akala ko nun okay na eh. Siyempre, bilang interior design student at siya engineer, bagay kami. Yun ang akala ko. Mabait naman yun, matalino. Yun nga lang, nung nakakilala ko ng pamilya niya, game over na. Ayaw sa'yo ng pamilya niya? Marahan siyang tumango para itago ang nangingilid na luha. Masakit. Hindi niya ipinaglaban kung ano yung meron kami. Naging cold siya sa akin. Hanggang sa madalas na kami mag-away tungkol sa estado ko sa buhay. Gusto niya, siya lagi masusunod. Gusto niya, makisabay ako sa lifestyle niya. Alam mo yun? Travel, party. Dapat branded ang damit at gamit ko sa tuwing kasama niya ako. Paano naman gagawin yun hindi ko nga mapagkasyang isang buwan sweldo ko sa bills ko sa bahay? Sorry, hindi ko na dapat inusisa. Umiling lang siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako uulit. Ayoko na sa mayaman. Mga mata pobre ang mga yan, mga feeling entitled. At pangako ko sa sarili ko, sa susunod na magmamahal ako ulit, doon na ako sa ka-level ko. Sasabayan akong umangat sa buhay. Wala naman sa yaman yun. Sa tingin ko, kung talagang mahal ka niya at pinapahalagan ka niya, hindi niya iisipin ang sasabihin ng ibang tao, kahit pa pamilya niya. Ikaw ang makakasama niya sa buhay, hindi naman yung ibang tao. Napatingin si Clara kay Renzo. Kung ganun nga sana kadali ang buhay, edi sana masaya pa rin siya hanggang ngayon. Sa mga sumunod na araw, kasama na talaga sa buhay ni Clara si Renzo. Basta na lang yun nangyari. Gaya na lamang nang muli silang magkita. Hindi pa man siya nakakarating sa gate, ay nakita niyang palapit ang pedicab na lalaki. Mukhang mabigat yung dala mo ah. Huminto si Renzo sa harap niya at agad siyang tinulungang magbitbit ng mga gamit. Kaya ko na. Clara. Napatingin siya dito dahil para itong teacher na seryosong-seryoso sa pagtawag sa kanyang pangalan. Kaya wala na rin siya nagawa kundi ipaubaya ang mga dala at sumakay sa pedicab dito. Ano yan? Design pitch para sa clubhouse. Sabi ni Architect Hidalgo, subukan ko raw. Kaya big deal sa akin to Renzo. Dito nakasalalay ang future ko. Pwede ko bang tignan? Alanganin siyang tumango. Pero wag kang tatawa ha. Ngumiti lang ito pero hindi na sumagot. Tulad ng nakagawian, dumaan muna sila sa lugawan bago siya nito ihatid sa apartment. Hindi rin niya maintindihan pero parang nagiging routine na nga nila yon habang tumatagal. Maganda to Magaan sa mata. Yung curved wall dito okay. Pero kung gagamit ka ng ganitong flooring, delikado sa seniors. Medyo madulas ang ganito kapag basa. Pagkadakay sabi nito nang pareho na sila nakaupo sa harap ng umuusok na lugaw. Paano mo nalaman yung mga ganyan? Madalas kong makakwentuhan yung mga engineer at construction workers dito eh.
Tsaka matanong lang talaga ako, mausisa. Hilig ko rin kasi. Tsaka mahilig din akong mag-observe kaya ganun. Tumango-tango na lang si Clara kahit pa nga pakiramdam niya ay may mas malalim itong dahilan. Sana talaga makuha ko tong project na to. Kasi ito yung feeling ko na chance ko eh. Although alam ko suntok sa buwan kasi nga wala naman akong pangalan. Wala akong koneksyon. Pero may talent ka naman. At saka mahal mo talaga yung ginagawa mo. Minsan, yun ang mahalaga. Umiling siya. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang trabaho mo, kung wala kang kakilala, wala rin talaga. Ito naman ang umiling. Pagbutihin mo lang, maging consistent ka. Pasasaan din at matutupad mo rin ang pangarap mo. Well, sana nga. Minsan kasi nakakapagod na rin eh. Alam mo yun, yung ginagawa mo naman ang lahat, halos hindi ka na natutulog para lang sa mga design pitch na yan. Pero once na may nakasabay kang mayaman o may kakilalang mayaman, kahit gaano ka kagaling, wala ka pa ring chance. Napatingin ito sa kanya. Parang may pinaguhugutan ka. Ay nako, ibahin na nga natin ang usapan. Nakaka-depress ang topic. Kumuha siya ng kalamansi at pinigyan ng kanilang lugaw. Anyway, yung sinasabi mong flooring kanina, may alam ka bang material na may traction pero mura lang? Kung gusto mo, ire-refer kita sa supplier na kilala ko. Kaibigan ko, solid magbigay ng discount yon. Kaibigan mo? Akala ko ba wala ka masyadong kaibigan dito? Nagkibit balikat ang pedicab driver. Ngayon, pero noon marami rin. Mga nakilala ko kung saan noon. Noon, napaisip si Clara kung ano nga kayang buhay ni Renzo noon. Bakit ang dami nitong alam tungkol sa construction at bakit parang may alam din ito sa mga kababalaghan na nangyayari sa site? Paano kung iba pala ang Renzo na nakilala niya sa totoong Renzo? Paano kung may iba itong katauhan? Clara, kapag nakuha mo yung pitch na yan, ano ang una mong bibilin sa sweldo mo? Tanong nito nang sakay na sila ng pedicab. Madali lang. Printer, yung hindi nagja-jam. Tsaka milk tea, large, yung maraming pearls. Natawa si Renzo. Okay ang priorities mo Ikaw? Balik niyang tanong. Kung marami kang pera, as in yung sobrang dami mong pera, anong una mong gagawin? Saglit at tumahimik ang binata bago sumagot. Siguro, gagawin ko lahat para matulungan yung mga tao na talented pero underrated. Tapos, sisiguraduhin ko na matutupad nilang pangarap nila. Napatingin siya kay Renzo. Siya bang tinutukoy nito? Bakit? Hindi niya napigilan tanong. I mean, kung sa iba, ang kadalasang isasagot nila, bibili ng bahay at lupa, ng kotse, ng motor, mga luho, magnenegosyo, mga ganyan. Pero ikaw, mas inisip mo pa na makatulong? Masama ba? Natatawa pa nitong tanong. Hindi naman pero ganyan ka pa talaga kabait o nagpapa-impress ka lang? Doon niya nakuha ang buong atensyon ni Renzo. Ano sa tingin mo? Hindi ko nga alam eh. 1 minute pedicab driver ka tapos parang architect ka the next. Tapos ngayon para kang politiko na nangangako para lang sa boto. May itinatago ka ba sa akin, Renzo? Lahat naman tayo may itinatago. Ikaw nga, ayaw mo pang umamin na may gusto ka sa akin eh. Ay wow, feeling ka naman Mr. Pedicab Driver ha? Nanlalaki ang mga mata niyang sabi kahit pa nga pulang-pula na ang kanyang mukha. Hindi ba totoo? Hinawakan pa nito magkabila niyang kamay na naroon sa mesa. Sige nga, titigan mo ko sa mga mata. Tsaka mo sabihin na wala kang gusto sa akin. Since, nandito na rin lang tayo sa usapan na to. Mas mabuti siguro na umamin na rin nga ako. Na ano? Na may alam ka sa nangyayari sa site? Na, gusto kita, Clara. Sa halip ay sabi nito. So, gusto mo rin ba ako? Wow ha? Nambibigla ka naman sa tanong mong yan. Sorry hindi ko lang kasi napigilang itanong. So, gusto mo rin ba ako? Kahit konti? Ha? Hindi ko pa sigurado. Baka kasi ayoko kasing masaktan ulit. Alanganin siyang umiti. Pero hindi ka naman mayaman, di ba? Wala ka namang pamilyang matapobre. Define mayaman. Biro nito. Huwag kang mag-alala. Hindi matapobre ang pamilya ko. Sa totoo nga, wala naman na silang pakialam sa akin. Hinahayaan nila akong gawin ang gusto ko. Ang swerte mo naman pala kung ganun. Siguro nga.
Napatunayan ko yun ngayon dahil sa pagpapedicab ko sa subdivision. Nakilala kita. Kinabukasan, maagang dumating si Clara sa site dala ang clipboard at ang kanyang tumbler na may lamang kapeng 3-in-1. Iniligid niya ang tingin sa paligid at napansing halos tapos na ang groundwork pero tila may ilang bahagi na parang pinabayaan. Agad niyang kinuha notepad at nagsulat doon. North wall, chipped, paint job, uneven. Storage room, still locked. Ma'am Clara? Mang Ben! Gulat niyang bati. May kailangan po kayo? Wala naman. Huwag mo na lang munang i-check yung supply inventory ha. Wala pa kasi yung resibo. Na-delay lang daw sabi sa delivery. Ah, okay po, sige po. Marahan niyang sagot. Teka, pangatlong beses nang walang resibong delivery ngayong linggo ah. Bulong niya sa sarili. Kaya ng gabing yon, binuksan ni Clara ang notes niya. 3 linggo na siya nag-observe sa site at 3 linggo na rin siya nagtatanong-tanong. Wala naman daw problema pero bakit ang daming kakaibang nangyayari? Noong nakaraang linggo, ilang kahon ng kitchen tiles ang nawawala. May mga ilaw din na hindi na-install pero namarkahan ng completed. At nitong nakaraang araw lang, may mga trabahador na kahit hindi na bumalik ng tanghali, may recorded OT pa rin. Hindi lang yun. Ang nagpapabagabag sa kanya, kundi ang kutob niya na parang parating may alam si Renzo sa mga nangyayari. Minsan kasi, tinanong niya kung saan banda mas magandang ilagay ang air vents at sumagot ito kahit pa nga hindi man lang nakikita ang blueprint. Sa west side, may natural wind current doon. Mas makakatipid sa kuryente. Noong nakaraan naman, may nabanggit si Renzo tungkol sa structure ng clubhouse na gumamit ng reinforced hollow blocks. Parang napaka-specific na mga suggestion niya. Talagang parang ang layo sa pagiging pedicab driver. Ah, Miss Clara, pwede bang magpatulong mag-check ng storage area sa likod? Tanong ni Arnel sa kanya, ang assistant ni Mang Ben. Pakitignan lang kung dumating na yung delivery ng tiles. Kahapon pa kasi hinihintay yun eh. Sure po. Tahimik sa likod at dumating siya doon. Walang tao pero may bukas sa bintana sa utility room. Paglapit niya, may narinig siyang boses mula sa loob. Gabi mo na lang ilabas. Hindi tayo pwedeng mag-overload sa record. Alam mo namang ayaw ni boss sa mga papel-papel na ganyan. Katahimikan pagkatapos. Pero ilan sandali lang ay may narinig siyang isang tawa. Mababa ang boses ng lalaki. Hindi niya makita kung sino pero parang may itinatago ang tono ng boses na yon. Bigla siya ng lamig at napatras siya. Maagap siyang tumalikod pero biglang may bumangga sa kanya. Renzo? Naka-hoodie ito at baseball cap. Seryosong-seryoso ang mukha. Anong ginagawa mo dito sa storage area? Takanyang tanong. Tiningnan siya nito ng tuwid pero hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik nitong tanong na para bang may karapatan nito. Inutusan ako na i-check ang delivery ng tiles. Teka, bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Dito ako nagtatrabaho, Renzo. Natural lang na nandito ako. Ikaw, bawal ka dito dahil hindi ka naman staff dito, di ba? Hindi ko may boss si Renzo. Tahimik lang ito nakatingin sa kanya. Bakit ka nga nandito? Ulit niya. Inahanap kita. Sabi nila nandito ka raw. Tapos may narinig kasi akong parang may bumagsak sa likod. Nakabukas yung pinto kaya pumasok na ako. Teka, sa mga tingin mo parang pinagbibintangan mo na naman ako ah. Bahagya siyang umiling. Hindi naman sa ganon. Clara, hindi ako. Hindi ka ano? Hindi ka pedicab driver lang? Bakit ba gusto mong malaman kung ano talaga ako? Kasi ayoko na magkamali ulit. Dahil ba sa tao na nakit sa'yo dati? Nagkakaganyan ka, nagagalit ka sa akin dahil hindi mo pa rin nalilimutan ng ginawa sa'yo ng ex-boyfriend mo? Napanganga si Clara. Hindi niya yun inaasahan mula kay Renzo. Parang hindi naman yata fair yan. Sorry, pero sa tingin mo, fair ba yung pagdudaan ng isang tao na gusto lang tumulong? Bahagyang lumapit sa kanya si Renzo. Okay, sige. Kung gusto mo akong paimbestigahan, sige. Pero sana, habang ginagawa mo yun, huwag mong kalimutan lahat ng pinagsamahan natin. Nanikip ang dibdib ni Clara. Sinubukan niyang umiwas ng tingin pero hindi niya magawa. Masyado na itong malapit sa kinatatayuan niya na nalalanghap na niya ang pabango nito. Clara, kung may ginagawa ako masama, kung sangkot ako sa mga nangyayari dito sa site, sa tingin mo ba,
pupunta pa rin ako dito Ihahatid sundo pa rin kita ng pedicab. Sorry, hindi ko na kasi alam kung kanino pa ako dapat magtiwala. Pwede mo akong pagdudahan, Clara. Wala naman ako reklamo doon, pero sana bigyan mo naman ako ng chance para mapatunayan ko na hindi ako masamang tao. Hindi ko naman sinabing masama kang tao. Basta kung ano man ang iniisip mo tungkol sa akin, mali yun. Okay, sorry kung may ginagawa ko na ikinakaparanoid mo. Pero kung may isang bagay na makakasigurado ka sa akin, yun yung gusto kitang protektahan, Clara. Ayoko kitang masaktan. Pero bakit? Ay, tinatanong pa ba yun? Nakangiti nitong tanong na parang nanunukso. Sa tingin mo, bakit ayaw kita masaktan? Naku Renzo ha, yan ka na naman, nagpapakyut ka na naman. Nakasimangot yan sabi pero hindi niya mapigilang umiti. Seryoso, Clara. Mag-iingat ka. Kung sakaling hindi kita masusundo at mahatid sa apartment mo, siguraduhin mong uuwi ka na maaga o kaya dapat may kasabay kang umuwi kung gagabihin ka. Teka, hindi mo na ako masusundo? Kung sakali lang. Bakit nga? Nagkibit balikat si Renzo. Baka kasi maging busy ako sa mga susunod na araw. Hindi ako sigurado kung makakadaan pa rin ako tuwing gabi pero susubukan ko pa rin. Hindi alam ni Clara kung bakit kakaibang lungkot ang naramdaman niya na marinig yun mula sa binata. Nasanay na siyang kasakasama ito gabi-gabi at sa totoo lang, hindi na niya maisip ang pakiramdam nang hindi ito nakikita. Basta, yung sinabi ko sa iyo mag-iingat ka. Ipinagbili naman kita kay Manong. Titignan-tignan ka niya kapag ginagabi ka sa site. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi. Umiling ito at mas lumapit pa sa kanya. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha. Ipangako mo sa akin na iingatan mo sarili mo. Wala na lang nagawa si Clara kundi yan tumango dahil hinuli ni Renzo ang kanyang mga kamay at hinawakan yun habang titig na titig pa rin sa kanya. Hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Tinignan lang siya nito na parang siyang pinakamagandang babae na nakilala nito. Dahan-dahan niyang naramdaman ng mga kamay nito na maglakbay pa itaas sa kanyang balikat. Bahagya siyang kinabig nito palapit hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Renzo, bulong niya. Dahan-dahan, ipinikit nito ang mga mata habang palapit ang mga labi nito sa labi niya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya handa sa kung ano man ang gagawin ni Renzo. Pero wala rin siyang ginawa para pigilan ito. At nang papikit na rin siya, biglang bumukas ang pinto. Miss Clara, hinahanap ka ni Ma'am Lisette. Narito ka pala. Malakas sa tawag sa labas. Sige po, susunod na po. Sagot niya na nakatingin pa rin kay Renzo, na noon ay nakangiti na para bang hindi siya nito balak halikan kanina lang. Wrong timing naman si Manong. Bulong nito sabay kamot sa batok. Siya naman ang napangiti. Lumayo na siya sa binata at ang tuluyan na nakalabas ng pinto ay napasandal na lang si Renzo sa dingding at muling napangiti. Ilang araw pa nagdaan at mas naging abala pa si Clara sa site at hindi iba naging gabing yun. Naiwan siya sa model unit pag-aralan ng ginawa niyang layout plans. Shucks, 9:00 na pala. Ay, ilang beses na ba itong binalik sa akin? Paulit-ulit ko nang inayos to pero bakit lagi silang may nakikitang mali? Bulong niya sa sarili para hindi marinig ni Ma'am Enriquez, ang notorious head ng kanilang design team na kilala sa pagiging perfectionist at walang filter ang bibig. At ngayon, pakiramdam ni Clara ay nasa power trip mode, ang boss nila ng gabing yun. Miss Marcelo, mataray nitong umpisa sabay halokip-kip. Mabuti nandito ka pa. Kailangan kita makausap. Magpapakatotoo lang ako ha. Kung yan ang ipipitch mo sa client, sigurado kong malalaglag ka sa project na to. Alam mo namang premium output lang ang ina-expect namin dito at hindi pang school project lang. Napanganga si Clara. Pero ma'am, sinusunod ko lang naman po yung nasa layout na. Huwag mo nang i-defend ang isang bagay na obvious naman na walang quality. Putol nito sa sasabihin niya. Hindi yan ang ipinasa mo kahapon, di ba? At kung ikaw, I'd be very careful. Mahirap nang mapagbintangan na ikaw ang nagpapapasok ng cheap materials dito o nagsisinungaling sa progress report. Pangalan mo nakalagay sa mga design drafts, baka nakakalimutan mo. Hala, bakit po ma'am? Wala pong alam sa sinasabi niyo. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo mga dokumento na? Excuse me.
Sabay napalingon sina Clara at Miss Enriquez sa pinanggagalingan ng boses. Kalmado yon, malalim, maautoridad. Renzo? Bulong ni Clara sa sarili. Ano namang ginagawa mo dito? Mawalang galang, ma'am. Hindi ang kasalanan ng estudyante. Marahan ngunit matigas itong sabi. Baka gusto niyo i-double check ang inventory logs. May mga discrepancy na matagal ng issue bago pa dumating si Miss Marcelo dito. And you are? Kumunatan noon ni Miss Enriquez pero halatang nakuha ni Emma ng atensyon nito. Bukod kasi sa barito ng boses nito ay malabos din ito kung tumindig na talaga namang mapapatitig ang lahat ng babae dito. Concerned citizen lang, ma'am. Nakangiti nitong tugon pero may himig na pagbabanta. May makilala lang akong tao sa engineering division. Tulad ni? Engineer de la Cuesta. Mabilis itong sagot. At nang tignan ni Clara si Miss Enriquez, ay bigla itong namutla at halos manlaki ang mga mata. Kilala mo si engineer? Yes, ma'am. Gusto mo siyang tawagan para ma-confirm na kilala ko siya? O kaya pwede nating puntahan siya sa main office niya sa Makati. I believe, nandun pa siya sa board meeting hanggang ngayon. Doon lang lalong nalaki ang mga mata nito. No need. Wala naman akong sinasabing masama. Ang sa akin lang, gusto ko lang i-point out ang mga design issues na kayang-kaya namang ayusin. Kung may respeto tayong lahat sa proseso, hindi ba, Miss Enriquez? Tanong nito na nakangiti pa rin. Halatang kinukuha ang loob ng dalaga. Hayaan na lang sanang gawin ng designer ang trabaho niya at iwasang isisi sa kanya mga mali na alam niyong hindi naman talaga siya may gawa. Pulang-pula mukhang tumango-tango si Miss Enriquez bago tumalikod at mabilis na umalis. Nang sila na lamang natirang nakatayo, ay napatitig siya kay Renzo. Teka, ano yun? I mean, paano mo nagawang kumprontahin ng head designer namin ng ganun-ganun lang? Saan ka kumuha ng lakas ng loob, Renzo? Sunod-sunod niyang tanong na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi ka dapat nagpapasindak sa mga ganyang tao. Pero si Miss Enriquez yun, ang terror na head ng design team. At si Engineer de la Cuesta, paano mo siya nakilala? Kahit ako nga, hindi ko pa nakikita yun sa personal pero ikaw, parang kilalang kilala mo siya. Alanganin nitong ngumiti. Oh, di ba? Pati ikaw, napaniwala ko. Ibig sabihin, hindi mo talaga kilala si Engineer de la Cuesta? Madalas ko marinig ang pangalan niya sa mga construction worker at mga gwardya. Mukhang big time eh. Doon natawa si Clara. Oh my God, Renzo, grabe ka! Alam mo minsan, kailangan mo magsinungaling para hindi ka tinatapak-tapakan. Lalo na ng mga tulad ng Miss Enriquez na halatang nagpa-power trip lang. Nako, kapag ako pinag-initan nun dahil sa nangyari, sa tingin mo ba, hayaan ko mangyari yon? Napangiti siya. Hindi niya maiwasang masumanga pa sa binata. Pero kahit pa kinikilig na dapat siya sa paraan ng pag-alala nito, mas nanaig pa rin ang kaba niya dahil sa nangyari. Bakit parang akong gusto nilang sisihin sa mga mali na nangyayari? Tingin mo ba, ganun nga? Malumanay nitong tanong. Parang ganun na nga ang sabi ni Miss Enriquez, di ba? Yung mismong paint supplier, hindi accredited. Yung tiles na dumating, hindi yun yung pinili ko sa initial catalog. Tapos ang ending, ako pang kinumpronta dahil design-related daw. Hindi ba pwedeng malaman kung sino talagang umorder nun? Pwede naman. Pero mas madali kasing magsisi ng estudyanteng designer na wala pa lisensya kaysa questionin ng mga kilalang supplier o matagalang engineer. Ganun talagang kalakaran sa mga ganitong projects, lalo na't may tao sila na gustong pagtakpan. So, sa tingin mo, talagang may nangyayaring katiwalaan dito? Tinignan siya ni Renzo sa mata. Clara, kung akong tatanungin mo, matagal lang may kalokohan sa site na to. Sobrang tagal na. Pero ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na isisi ang kalokohan nila sa iba. Sa'yo. Pero bakit ako? Nakasimangot niyang tanong. Hindi naman ako importanteng tao. Kaya nga, bago ka lang kasi, wala pa napapatunayan. Hindi ka importante sa paningin nila at ang paniniwala nila. Wala kang laban kaya kahit anong ibato nila sa'yo, tatanggapin mo lang. At para sa kanila, napakadali mong tanggalin sa trabaho at kapag natanggal ka na, tuloy ang maliligayang araw nila. Napailing si Clara. Tingin mo, inside job? Ano pa nga ba? May gustong isalban sarili nila at mukhang
Ikaw ang napilin lang scapegoat eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Lately, lahat na lang ng gawin ko. Kinakikitaan nila ng mali. Parang gusto ko mag-resign na lang. Clara, yan ang gusto nilang mangyari. Lalo na ngayon na pangalan mo nang ginagamit nila sa mga illegal na dokumento. Pangalan mo na nakataya. Anong gagawin ko? Halos maiyak niyang tanong. Sabi mo nga bago lang ako, hindi ako importante. Wala akong magagawa para Tutulungan kita. Ha? Paano? Tsaka baka madamay ka pa. Ayokong madamay ka sa problema ko, Renzo. Ano naman kung madamay ako? Sa tingin mo ba, pababayaan kita na malagay sa alanganin dahil sa kagagawa ng mga taong katulad nila? Salamat ha, Renzo. Kung wala ka kanina, baka hindi ko alam. Baka napaiyak na ako sa sobrang frustration. Kaya please, huwag kang susuko ha. Nandito lang ako. Tsaka kung madamay man ako, wala akong pakialam. Basta, huwag mo lang akong itulak palayo ha. Bahagya siyang tumango. And I'm sorry, Renzo. Napagdudahan kita noon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? At least ngayon, napatunayan ko sa'yo na ang gusto ko lang talaga yung protektahan ka. Salamat ulit. Nagtama ang kanilang mga mata at ng mga sandaling yon ay naglaho lahat ng kanilang alalahanin. Lakas loob na hinaplos ni Renzo ang pisngi ni Clara at ngumiti. Medyo late na. Ihatid na kita. Teka, hindi ba muna tayo dadaan sa lugawan? Aba, kung yan ang gusto mo, tatanggi ba ako? Matapos ang pangyayaring yun, hindi inaasahan ni Clara na magkakaroon siya ng bisita mula sa kanyang nakalipas. Okay, kung ililipat ang accent wall ng mga 2 feet to the left, mas tatamaan ng natural light. Tapos itong coffee table. Ang galing mo pa rin mag-design, Clara. Putol kay Clara ng isang boses lalaki. Pau? Napalingon si Clara sa pinanggagalingan ng boses. Hawak pa rin niyang tablet sa kanang kamay at tape measure sa kaliwa. At ayun nga, si Pau. Nakangiting nakatingin sa kanya. Mas mahaba na ang buhok nito ngayon pero ang tindig, ganun pa rin. Mayabang pa rin. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Investor tour. Sinamahan ko lang si Uncle. May share siya sa development na to. Nakangiti nitong sabi na para bang magkaibigan pa rin sila. Hindi ko alam na nandito ka. As if may pakialam ka. Wow, hindi ka pa rin nagbabago ha. Mataray ka pa rin. Natatawa nitong sabi. Anyway, bakit ka nag-part-time? Hindi ba yan makakaistorbo sa pag-aaral mo? Kailangan eh. Wala naman akong trust fund tulad ng iba riyan na kahit hindi magtrabaho, hindi magugutom. Kung hindi mo pinairal ang ego mo, edi sana nakaka-focus ka sa pag-aaral at hindi mo na kailangang magpakapagod sa trabaho. Kumunot ang kanya noong. Halos 1 taon na silang hindi nagkikita at ganun ang ibubunga dito sa kanya. Kung hindi ko pinairal ang ego ko, siguro nga, wala na akong poproblemahin sa pera pero araw-araw naman ako magkukunwari na okay lang ako, na masaya ako. Ouch! Kahit pa nakangiti ay halata kay Pau na nasaktan ito sa sinabi niya. Look, hindi ako nagpunta dito para makipag-away sa'yo. Hindi ko nga alam na nandito ka, di ba? Pero I'm really glad to see you again, Clara. I missed you. Ako ba, hindi mo na-miss? Maagap siyang umiling. Bakit naman kita mamimiss? Mataray niyang sabi. Pero ngumiti lang ito. Dahil ba may nagpapasaya na sa'yo? Balita ko, may sumusundo taga-hatid na sa'yo. Isang pedicab driver, tama ba? Ano bang pangalan niya? Renzo? Sa tingin ko, wala ka nang pakialam kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, Pau. Well, tama ka naman pero curious lang kasi ako. Nakipaghiwalay ka sa akin noon dahil sabi mo, ayaw mo sa tulad kong mayaman, di ba? Sabi mo, gusto mo ng simpleng tao, ng simpleng buhay. So, this Renzo, sakto sa checklist mo, ganun ba? Gusto mo ba talagang sagutin ko yan? Fine. Oo. Simpleng tao lang si Renzo at mabait siya. Nakikinig siya. Dumarating siya sa tuwing kailangan ko siya. Ganon din naman ako, di ba? Sa simula, oo. Matigas niyang sabi sabay tingin dito na matalim. Pero pinaramdam mo rin sa akin kung gaano ako kaliit, kung gaano ako kahirap. Naalala mo nung hindi mo ako isinama sa birthday ng papa mo dahil hindi magandang suot kong damit? Hindi ko malilimutan yan, Pau. At nung hindi mo ako magpakilalang girlfriend sa mga kaibigan mong mayayaman dahil hindi ako member ng clubhouse niyo at hindi sikat ang apelyido ko. Clara, sa totoo lang, pinagsisisihan ko na yun ngayon. Talaga ba?
Walang naitugon si Pao. Umiwas ito ng tingin sa kanya at napakamot na lamang sa batok. Dahil hindi ito sanay na ganoon siya, palaban. Mahal mo na ba? Pagkadakay mapunuri nitong tanong. I think it's none of your business. Kumunutan noon ni Pao at bahagyan lumapit sa kinatatayuan niya. Fair. Pero heads up lang, Clara. Kilalanin mo muna mabuti kung ano talagang pagkatao ng lalaking yun. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Basta, wag mo sabihin na hindi kita pinalalahanan. Minsan kasi, kung sino pa yung tahimik, sila pa yung maraming tinatago. Natigilan siya. Hawak pa rin niyang tape measure pero hindi na gumagalaw ang kanya mga kamay. Ano ba talagang gusto mong palabasin, Pao? Malamig niyang tanong na may halong pag-alinlangan. Oh, nothing. Masaya lang ako na at last. Natagpuan mo na yung gusto mong makasama. Nasabi mo nga, kapantay mo sa buhay, di ba? Alam mo, kung ang plano mo ay ang pagmukhain akong kawawa dahil sa estado ng buhay ni Renzo, sorry, pero isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. Actually, ang pagiging simpleng tao niya, ang pagiging mapagkumbaba niya. Ganun ba? Pero sigurado ka bang simpleng tao lang siya? Oo, so please lang, tigilan mo ng paninira sa kanya dahil hindi mo siya kilala. Ngumiti si Pao. Yung ngiti nito na dating nakakapagpakilig sa kanya. Pero ngayon, parang gusto na lang niyang staplerin ang pagmumukha nito. Funny. Actually, kilala ko siya. Better than you think. Napataas siya ng tingin dito. Kilala mo siya? Paano? Nagkibit balikat ito. Bago pa man siya naging pedicab boy, kilala ko na siya. Sa ibang pangalan, sa ibang buhay. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi nga kaya nagsasabi ng totoo si Pao at tama ang masamang hinala niya tungkol kay Renzo. Pwede bang diretsuhin mo na lang, hindi yung paligoy-ligoy ka pa? Well, kung gusto mo talagang malaman, bakit hindi siya tanungin mo? Tanungin mo siya kung bakit hindi siya nawawala ng panibre sa'yo kahit pedicab driver lang siya. O bakit kahit nga nagpe-pedicab lang siya, ang dami niyang alam tungkol sa structures at kung bakit lahat ng site issues mo kayang-kaya niyang sagutin. Sabi niya, nakapag-aral siya ng engineering pero hindi na natapos. At talagang hilig lang niya ang construction. Sinabi niya yon? Natatawa nitong tanong. Hindi ba sumagi sa isip mo na baka kaya ganun? Kasi sanay na siya sa ganitong klaseng environment. Nabanggit na ba niya kung saan siya nakatira? Alanganin siyang umiling. Basta ang alam lang niya, malapit lang ang tirahan nito sa subdivision kaya pinagpalagay na lang niya na nasa ibaba yun. Sa low-cost housing ng pamahalaan. Ask him. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ask him. Wala naman akong karapatang makialam, hindi ba? Humakbang palayo si Pao pero hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Clara, hindi ko ito sinasabi sa'yo para sirain siya. I'm just saying, mag-ingat ka. Baka mamaya, masaktan ka lang ulit. Pero this time, hindi dahil sa hindi ka na ipaglaban, kundi dahil sa niloko ka at pinagmukha kang tanga. Nanatili siyang tahimik. Ang tanging naririnig nila ay ang kaluskos ng construction boots at manaka-nakang ingat ng jackhammer sa hindi kalayuan. Hawak pa rin ni Clara ang tablet pero hindi na niya yun pinansin pa. Look. Bumuntong hininga si Pao bago magpatuloy. I meant what I said. Masaya ako para sa'yo. Pero kung kasiyahan mo ay dahil sa kasinungalingan, ikaw rin na masasaktan sa uli. And believe me, Clara, I don't want that for you. Naningkit ang kanyang mga mata at pilit pinigilan ang nararamdaman. Come on, Pao. Hindi kaya nagsiselos ka lang kaya ka nagkakaganyan? Siguro nga. Pero pwede rin hindi. Bastang tandaan mo lang, hindi ako may tinatago dito. Sa wakas ay tumalikod na ito at lumakad palayo. Naiwan siya doon sa gitna ng hindi pa tapos sa model unit. Hindi malaman kung anong paniniwalaan. Si Renzo ba na naging mabuti sa kanya o si Pao na kahit pa nga sinaktan siya noon ay may pag-alala pa rin kahit saglit. Malamig ang loob ng presentation hall pero mas malamig ang pakiramdam ni Clara habang hawak ang kanyang tablet kung saan naroon ang kabuuan ng kanyang design pitch. Nakaupo siya sa pinakaharap, pilit pinapakalma ang sarili. Nung nakaraang linggo lang, sinabihan siya na hindi matutuloy ang pitch niya. Hindi niya alam kung ano ang dahilan at bakit nagbago ang isip ng kumpanya
at bigla na lang siyang tinawagan at sinabing tuloy na ulit. Walang paliwanag, walang warning. Pupunta ako, promise. Hindi ko palalampasin ang unang design pitch mo. May mga asikasuhin lang akong importanteng bagay ng ilang araw pero babalik ako, Clara. Basta yung sinabi ko sa iyo ha, mag-iingat ka. Iyon ang sabi ni Renzo sa kanya nung huli niya itong nakausap. 1 linggo na rin na nakaraan at simula noon. Ni isang text message ay wala na siya natanggap mula dito. Walang tawag, walang updates, wala man lang good luck. Hindi na lang sana siya nangako kung hindi naman niya kayang tuparin. Bulong niya sa sarili. Clara! Mabilis siya nag-angat ang mukha. Renzo? Pero walang Renzo. Sa halip, si Pao nakita niyang palapit sa kanya. Formal na formal ito sa suot na puting polo shirt at itim na slacks. Pao, bakit nandito ka? Siyempre, kahit gano'n naman nangyari sa atin, proud pa rin naman ako sa iyo, Kla. Nandito pa rin ako para sumuporta. Kla, iyon ang tawag nito sa kanya nito noong sila pa. Salamat. Alanganin niyang tugon. Ayaw niyang bigyan ng kulay ang pagpunta ni Pao dahil alam niyang mali. Siya nga pala, si Renzo, hindi ba siya pupunta? May inaasikaso daw. Sabi ko sa iyo, di ba? Yung tipo niya masyado maraming bagay na tinatago. Alam kong gusto mo na may konting mystery pero minsan, hindi ba dapat malinaw kung ano talagang intensyon ng isang tao? Hindi siya tumugon. Dahil na mga oras na yon, hindi siya sigurado kung ano ang mas malala. Yung tao na umalis na walang paalam o yung taong bumalik na tila may kung anong binabalak. Ilang minuto lang ay nagsimula ng event. Kanya-kanyang upo na ang mga tao sa pahabang mesa. Kasama si Pao na nakangiting nakatingin sa kanya. Good afternoon, ladies and gentlemen. Formal at puno ng kumpiyansang umpisa ni Clara. Bahagyang dumilim ang paligid na magsimula ang kanyang slideshow sa screen sa kanyang likuran. Today, I present to you not just a design concept, but a homegrown promise. Lumabas na ang unang layout. Pinagsamang modern minimalist at provincial charm na mayroong warm wood accent at malawak na sunroom na parang silong ng bahay kubo. Hindi lang aesthetics ang inspirasyon nito, kundi mga magagandang alaala. Patuloy siya sa pagpapaliwanag ng kanyang disenyo, sa paraan na intensyonal ang bawat sulok niyon at kung paano tinatamaan ng liwanag mula sa sikat ng araw ang bawat anggulo, lalo ng konsepto na ang lahat ng iyon ay binuo para sa 2 tao na magkasamang tatanda. Nagpalakpakan ang lahat nang matapos siya sa pinakahuling slide. Isa-isa naglapitan sa kanya mga bisita para batiin siya sa matagumpay na pagtatanghal. That's amazing, Miss Marcelo. Impressive. Well done, Miss Marcelo. Good job. Lahat ng iyon ay tinanggap ni Clara pero hindi pa rin maiwasan ng kanyang mga matang hanapin si Renzo. Hindi pa rin niya maiwasang umasa na darating pa rin ito. Makikita niya ito na nakasandal sa pintuan, nakangiti. Pero wala. Congratulations, Clara. Come on, celebrate tayo, treat ko. Sorry Pao, medyo pagod na kasi ako eh. Okay. Tumangulang ito pero halata sa ngiti ang panghihinayang. Next time? Sure, next time. Nang makalayo na si Pao, ay nanatili lang siya nakatayo sa hallway. Binuksan niyang muli ang kanyang inbox. Sa huling pagkakataon, wala pa ring mensahe, wala pa ring tawag. I hate you, Renzo. Paglabas niya sa clubhouse ay malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kasunod ang malalaking patak ng ulan. Napabuntong hininga na lamang siya. Talaga namang nakasabay pang panahon Bulong niya sa sarili. Paano ako makakauwi niyan? Muli, bigla niyang naisip si Renzo. May sundo sana siya ngayon kung nandoon pa rin ang binata, pero kinalimutan na yata siya nito, kaya kailangan na rin niya itong kalimutan. Susuungin na sana niyang malakas sa ulan nang biglang isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat. Nang bumaba ang bintana ng passenger seat, ay sinilip niya ito. Clara, sakay na! Ihatid na kita! Pao, sakay na! Ulit ito sabay bukas ang pinto ng kotse. Baka magkasakit ka! Okay lang ako, magpapatila na lang ako ng ulan. Come on, wag na matigas ang ulo please. Seriously, let me drive you home, as friends.
Ilang sandali pa siya nag-isip. Fine, pero walang ibig sabihin to ha. Naalala mo dati, tuwing umuulan, sinasabi mo, ayan na naman ang langit, nag-i-emo na naman. Napangiti si Clara. Mula sa labas ng bintana ng sasakyan ay napalingon siya sa binata. Madalas talaga makisabay ang langit sa pag-iimo ko. Dahil sa kanya? Lakas loob na tanong ni Pao. Alam kong hindi ako dapat nakikialam, pero wala siya ngayon kasi may dahilan. At kung ano man yon, I'm sure it's for your own good. Baka na-realize niya na you deserve better. Ano na naman ang ibig mo sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo dapat sinasayang ang pagmamahal mo sa isang tao na katulad ni Renzo. Katulad ni Renzo? Sorry, hindi ko na dapat na-bring up. Umiling si Pao. But I'm still here, Clara. Hindi ako maasa na may babalik agad natin yung dati pero sana tanggapin mo ulit ako. Kahit bilang kaibigan lang. Muna. Bakit? Alam ko sobra kita nasaktan noon at alam kong hindi sapat ang simpleng sorry lang. Pero kung pwede, kahit paunti-unti, hayaan mo akong bumawi. Pero paanong parents mo? Ang mga kaibigan at kamag-anak mo? Wala na akong pakialam sa sasabihin nila ngayon. Sorry kung naging duwag ako nun, Clara. Ngayon ko lang na-realize na sobrang immature ko pala nun. Sorry talaga kung hindi kita naipaglaban. I'm so sorry kung hinayaan kita mawala ng ganun lang. Hindi siya nakaimik, pero ramdam niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Losing Pao broke her at ngayon, hindi niya alam kung kaya pa niyang maramdaman ulit ang sakit na dulot nun. Basta, maghihintay ako, kahit matagal. Let me prove to you that I'm not the same guy anymore. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Open house ang main clubhouse ng Monte Margarita Residences. Magandang sikat ng araw. Maaliwalas ang paligid na tila nakikiayon sa kasiyahan ng espesyal na araw na yon. Nakahanda na ang catering, ang sound system at marami ng opisyales ang nasa bulwagan. Mga kliyente, media, investors, contractors at iba pang mga kilalang personalidad sa iba't ibang larangan. Are you okay? Mahinang tanong ni Pao sa kanya sabay abot ng baso ng champagne. Okay lang. Medyo kinakabahan lang since darating mga big boss. Don't worry, nandito lang ako. Katabi niya ito malapit sa presentation booth nila. Lagi na lamang itong present sa buhay niya nitong mga nakarang araw at hindi alam ni Clara kung matutuwa ba siya dito o hindi. Sa isang banda, nakatulong si Pao na mabawasan ang lungkot niya kahit kaunti. Pero alam niya sa sarili na hindi niyan mapapalitan ang pangungulila niya kay Renzo. Clara, alam kong umaasa ka pa rin na darating siya ngayon pero hindi pa. Okay na ako. Pagsisinungaling niya. Dahil halos 2 buwan na rin mula nang mawala ng parang bula si Renzo. Good, because you deserve someone better. At sino naman? Ikaw? Napangiti si Pao. Well, kung pagiging present din lang naman sa buhay mong pag-uusapan, ako na nga yun. Pao, alanganin niyan sabi. Alam mo naman, di ba? Yes, of course, na hindi ka pa handa mag-commit. Lalo na sa akin. I know. Pero Clara, just to remind you, ako nandito. Ako ang parating nandito. Totoo naman yun. And na-appreciate ko yun, Pao. Sana lang. Pero hindi na natuloy ni Clara ang sasabihin dahil biglang huminto ang tugtog ng piano at napuno ng palakpakan ng buong lugar. Sino yun? Takang tanong niya sabay lingon sa entrance ng clubhouse dahil sa pagkakagulo ng mga tao. Napatingin din si Pao at bigla na lamang namutla mukha nito na makita kung sino ang bagong dating. At naging halos sabay-sabay ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Siya ba yung... Si Sir? Akala ko sa Amerika na siya nakadestino. Ay, ang pogi naman, mukhang artista. Bulungan. May mga nagtakip ng bibig sa sobrang pagkabigla. May mga tumango-tango. May mga pumalakpak. Pero si Clara, napahawak sa dibdib. At si Pao, napailing at napakamot na lamang sa batok. Renzo. Pero hindi. Paano? Bakit ganyan ang ayos niya? Bulong ni Clara. Oh no.
Yun lang ang nasabi ni Pao na muntik nang mabulunan ng champagne. Naglakad si Renzo sa bulwagan. Binati ang mga kakilala at kinamayan ng mga developers, engineers, staffs at guests. Welcome back, Sir Lorenzo. Bati ng isang executive. Thank you. Call a meeting. Malamig na tugon naman ni Renzo. Pagkatapos ng program, ipatawag ang lahat sa conference room. Lahat ng engineers, project leads, architects at designers. Everyone. Noted, sir. Ni hindi man lamang nito nilingon si Clara na para bang hindi siya nito kilala. Na para bang hindi ito ang sumusundo at naghahatid sa kanya sakay ng pedicab. Na para bang iba itong tao. Ramdam na ramdam niya ang kabog ng dibdib. Napatingin siya kay Pao na lumapit ito sa kanya at bumulong. Sabi ko sa iyo kung sino pa yung tahimik, sila pa yung maraming tinatago. Nanunuot sa buto ang lamig sa loob ng conference room. Naupo si Clara sa tabi ni Pao sa dulo ng pahabang mesa at sa harap nila ay ang iba pa ng halatang hindi komportable sa sitwasyon. Thank you for coming. Iyon agad ang bunga ni Renzo pagpasok nito sa kwarto. Alam ko marami sa inyo nagulat na makita ko ngayong araw at marami sa inyong hindi pa talaga nakakakilala sa akin. Well, let me introduce myself. My name is Lorenzo Emmanuel Rojas III. As of last year, naging majority shareholder ako ng Rojas Development Corporation after my father's passing. Father's passing? Mahinang tanong ni Clara sa sarili habang titig na titig sa binat. Nitong mga nakaraang buwan, pinili ko magtrabaho sa ibaba on ground level. I'm sure may mga nakakakita sa akin dito na paligid-ligid bilang Renzo. Nagmamaneho ng pedicab, minsan site assistant, minsan delivery boy. Tumango-tango ang ilan at napangiti. Hindi ko ginawa yun para manloko. I want that to be clear. Ginawa ko yun dahil may nakita kong hindi tama sa takbo ng site development na to. Ibinaba ni Renzo ang ilang folders sa ibabaw ng mesa at binuksan ang isa sa mga yon. Narito mga litrato, mga patunay ng substandard materials, mga fake receipt at falsified signatures. Just a few months ago, muntik na matanggal ang isang inosenteng designer dahil ibinintang sa kanyang kasalanan ng iba. Nagkatingin na ng mga tao at may ilan na napatingin sa direksyon kung saan nakaupo si Clara. I have reasons to believe na may sindikatong gumagalaw sa procurement at labor allocation ng site. Pinag-aaralan ko pa pero sinisigurado ko na hindi ito mapapalampas, lalo na under my management. Sir Lorenzo. Medyo nanginginig na tawag ng isang engineer. Sigurado po ba kayo sa lahat ng yan? Hindi ako magtsatsagang maging delivery boy at pedicab driver ng ilang buwan kung hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Iyon lang ang kailangang marinig ni Clara, na hindi na niya nagawang intindihin ang mga sumunod na sinabi ni Renzo. Hindi. Ni Lorenzo Emmanuel Rojas III. Nauna siya lumabas ng conference room, kasunod ng iba. Clara, teka! Hindi niya na ituloy ang paghakbang papasok ng powder room nang marinig ang malakas ngunit kalmadong boses na yon. Dahan-dahan siya lumingon at nang makita niya si Renzo ay biglang kumulo ang kanyang dugo. Oh, sir, good afternoon po. Sarkastiko niyang bati. May closing remarks pa po ba kayo? Clara, please, don't do this. Ayaw mo ako magpaliwanag. Pabulong nitong sabi matapos lingunin ng paligid para siguruhin na walang ibang tao sa paligid. Paliwanag? Ano pa ba ang dapat mong ipaliwanag, sir? Nasabihin niyo na naman po lahat kanina, di ba? Yung hindi ka talaga pedicab driver, na lahat ng ginawa mo noon puro kasinungalingan, di ba? Hindi ko sinasadya magsinungaling. Hindi ka lang nagsinungaling, Renzo. Oh, Mr. Lorenzo Emmanuel Rojas III nga pala. Sir, boss, nagkunwari ka na ibang tao. Alam mo ba kung ilang beses kong inisip sa tuwing tinititigan kita kung totoo ka ba talaga? Kung totoo bang kabutihang pinapakita mo? Kasi, too good to be true ka eh. Yung pala, scripted lahat. Yun pala, palabas mo lang ang lahat. Kaya naman pala. Humakbang palapit sa kanya si Renzo hanggang sa masukoy siya sa dingding. Lahat ng ginawa ko na kasama ka, lahat ng oras sa kasama kita,
Lahat ng ngiti at tawa ko sa mga biro mo. Yung paghanga ko sa talento mo. Totoo lahat yun, Clara. Pero niloko mo pa rin ako. Bakit mo nagawa sa akin yun? I'm sorry. Bulong nito. Inaamin ko na malaking pagkakamali ko yung hindi ko sinabi sa yung totoo kong pagkatao. Pero kung nalaman mo ba na ako may-ari ng subdivision at ang tatay ko may-ari ng Rojas Development Corporation, papansinin mo pa ba ako? Hindi na, di ba? Dahil galit ka sa mayayamang katulad ko, hindi ba? Sinubukang hawakan ni Renzo ang kanyang kamay pero maagap niya yung iniwasan. Gusto ko lang makilala mo ako bilang ako. Hindi bilang anak ng may-ari, hindi bilang boss. Yung ako lang. Yung lalaking gustong-gusto kang panoorin habang kumakain ng lugaw. Yung lalaki na gustong laging makinig sa mga pangarap mo sa buhay. Pero hindi mo naisip kung anong mararamdaman ko sa oras na malaman ko ang totoo. Umiling-iling ito. Yung totoo, hindi ko naisip yun, Clara. I just needed to fix something bigger, something that involved you. Kailangan ko magpanggap. Oo, dapat sinabi ko sa yung totoo pero nung nakilala kita at nalaman ko na nasa panganib ka, nag-iba ang plano. Ikaw na naging dahilan kung bakit ko ginawa ang mga ginawa ko. At ngayon ano? Sa tingin mo, pagkatapos mong aminin ang totoo, magiging okay na lahat? Napapatawarin na kita ng ganun-ganun lang? Intindihin mo naman sana ako, Clara. Noon kailangan ko siguruhin na walang sisira sa pangalan mo. At ngayon kailangan kong bumalik bilang totoong ako. Hinintay kita, Renzo. Ilang araw, ilang buwan ako naghintay sa tawag mo, sa message mo. Ilang gabi akong halos hindi makatulog sa kakaisip kung anong nangyari sa'yo. Kung naaksidente ka ba o kung buhay ka pa. Shh. Alo ni Renzo sa kanya na magsimula na siyang umiyak. I'm sorry, Clara. I'm so sorry. Bulong nito sa kanyang tainga at pagkatapos ay niyakap siya nito na mahigpit na hindi na niya naiwasan na lalo lang nagpalakas ang kanyang paghikbi. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ko agad. Gusto ko lang humingi ng second chance. I'm sorry. Believe me, it was never my intention to hurt you. And it was not my intention to fall for you. Ano sabi mo? I'm in love with you, Clara. Siya na dapat ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Pero na mga oras na yon, wala siyang ibang maramdaman kundi pagkamuhi sa lalaking handa na sana niyang pag-alaya ng buo niyang puso. Dahan-dahan siyang kumawala dito para tignan itong mabuti. Binigay ko sa iyong buong tiwala ko, Renzo. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo ang tiwala ko para lokohin lang ako. Sure, niloko kita. Pero hindi sana kita naprotektahan kung hindi ko ginawa yon. Oh, sorry po, Sir Lorenzo Emmanuel Rojas III ha? Malamig at sarkastiko niyang tugon. Huwag po kayong mag-alala dahil simula ngayon, hindi niyo na kailangan manloko o magkunwari pa para lang protektahan ako. Dahil simula po ngayon, wala na kayong pakialam sa buhay ko. Mula sa 70 palapag ng gusali ng kanyang opisina, ay tanaw na tanaw ni Renzo ang kabuuan ng subdivision. Nakaupo siya sa kanyang upuan habang nakatuon ng atensyon sa CCTV monitor kung saan kitang-kita niya si Clara na naglalakad palabas ng side. Sir, tumawag na po si Mang Ben. Nakauwi na raw po si Ma'am Clara. Wala naman daw pong sumunod sa kanya. Report ng kanyang assistant na naging matalik na rin niyang kaibigan. Good. Salamat, Roger. I need regular updates as always, understand? Tumango ito. Okay lang po ba kayo? Kaya pa po ba, sir? Alanganin itong tanong. Anong ibig mo sabihin? Ilang araw na rin po simula na malaman ni Ma'am Clara ang totoo niyang pagkatao. At mula noon, ayaw pa rin kayong kausapin at mukhang galit na galit sa inyo. Pero kayo, ayan pa rin. Sinisigurado ang kaligtasan niya. Sumandal si Renzo at bumuntong hininga. May dahilan naman talaga siya para magalit, diba? Pero kung sinabi ko kasi sa kanya ang totoo nung umpisa pa lang, sigurado kong iiwasan na niya ako. At hindi ko kaya yun, Roger. Tumango-tango ito. Siya nga po pala, sir. May bagong report po galing sa site. May nakita pong maliliit na crack sa mga poste sa mga bagong cottage-style home sa Phase 4. Pinatigil ko na muna ang trabaho. Sabi ko, hintayin ang go signal niyo bago nila ituloy. Napatayo si Renzo. I want full reinforcement done. Doble ng inspection. At kung sino man ang supplier ng beam, tanggalin agad sa listahan. Okay, sir. Sige po. Mauna na ako. Nanatiling nakatayo si Renzo sa likod ng kanyang mesa.
Dala pa rin ang bigat ng galit ni Clara sa kanya. Napatingin siya sa frame photo sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang lumang blueprint na iginuhot nila ni Clara sa isang napkin. Noong mga panahong simple pa lang ang lahat. Noong mga panahong masaya na silang magsalo sa mainit na lugaw. Kung kaya lang kitang kalimutan, Clara. Sana, matagal ko nang ginawa. Dahan-dahan siya naupo at sumandal sa upuan. Handa na sana siyang harapin ang naiwan trabaho nang biglang may kumatok sa pinto. Sir Lorenzo, nasa labas po si Mr. Paulo Villafuerte. Wala po siyang appointment pero let him in. Pumasok si Pau na nakangiti at naupo ito nang walang paalam. Well, talagang mahilig kang magulat, Lorenzo. Hindi ko inaasahan na babalik ka pa sa ganitong lugar. Lalo na sa ganitong klaseng trabaho. I mean, hindi ba? Napagpasyahan mo na, ayaw mo na sa Pilipinas? Nasawan-sawa ka na sa traffic, sa corruption. Pero heto ka ngayon. Balita ko, nag-drive ka pa raw ng pedicab at naging delivery boy. Ano to? Passion project mo? At least ako, may ginagawa. Ikaw, still stalking your ex, I see. O gusto mo lang talaga na nakikita siyang nahihirapan. Pilit ng ngiti ang itinugon nito sa kanya. Oh, may gusto lang akong kunin na dati kong pagmamayari. Wala na tayo sa college pa. Hindi na uso ang pakyut at pa-charm mo. You are in my territory now. I know. Tumayo si Pau at nagpalakad-lakad sa kanyang harapan. So, ito pala ang trip mo ngayon. Rich guy pretending to be poor. Ang galing mo talaga maglaro, Renzo. Sa tingin mo, laro tong ginagawa ko? Hindi ba? Ganyan ka naman simula nun, hindi ba? Since nung college pa tayo. What is this really, Lorenzo? Balik na naman ba tayo sa dati? Stealing what's mine? Clara is not yours. She's mine bago ko pa niya nakilala. At baka nakakalimutan mo na, muntik na kaming ikasal noon. Pero hindi naman natuloy, di ba? Dahil hindi mo siya ipinaglaban noon. She's still broken because of that, just so you know. At sa tingin mo, ikaw makakapag-ayos sa kanya? Hindi. Pero sisiguruhin ko na hindi mo na siya masasaktan ulit. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Pau kay Lorenzo. Wow, always playing the hero. Mula sa polo matches to pedicabs. Para saan? Para sa isang babae? Para sa isang babae na ang pagkakakilala sa'yo ay isang pedicab driver. Lorenzo, seriously? Tumayo si Lorenzo at hinarap ang kaibigan. Mas gugustuhin ko maging pedicab driver araw-araw kung yun ang paraan para mapalapit sa kanya. Kaysa naman sa gaya mo na puro yabang pero ang tingin sa babae, parang trophy lang. Pero nandito tayo ngayon. Humahabol sa isang babae. Just like old times. Natawa siya. Some things never change. Ang kaibahan lang, alam ni Clara na hindi ko siya kayang saktan tulad ng pananakit na ginawa mo sa kanya. Huwag kang magkunwari na bayani, Lorenzo. Mas magaling ka lang maglaro dahil mas mayaman ka pero pareho lang naman tayo, di ba? Pareho tayong hindi madaling makontento. At kapag nalaman niya kung gaano ka kadalas magpalit ng babae, sa tingin mo, gugustuhin ka pa rin niya? Tignan natin. Pero warning lang, Pau. Kapag sinaktan mo siya ulit, sa kahit na anong paraan, ako ang makakabangga mo. At alam mo kung anong klase akong kalaban. Sure. May the best man win. At lumabas si Pau nang hindi lumilingon. Pumikit si Renzo at pilit pinigilan ng galit na nagsisimulang mamuo. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang assistant. Please, i-double check ang lahat ng security sa site. At kay Clara, I want 2 people watching her discreetly. Siguraduhin na walang lalapit sa kanya at hindi niya malalaman, okay? Kapag may gumalaw sa kanya, alam mo nang gagawin. Isang araw, hindi inaasahan ng lahat ang muling pagbisita ng kanilang boss. Welcome back po, Sir Lorenzo. Nagsilingunan ng lahat ng batiin ng foreman ng bagong dating. Biglang tumahimik ang buong site. Huminto ang mga nagdidrill, maging ang mga nagpupukpok, pati ang mga nagdadalang mga trabahador. Hindi na ituloy ni Clara ang paghakbang habang buhat-buhat ang kanyang folder at sketchpad nang marinig ang kanilang foreman. Sir Lorenzo? Mahina niyang tanong sabay tingin sa kahihinto pa lamang na sasakyan sa tapat nila. At iyon nga, si Renzo. Pero sa halip na nakasimpleng puting t-shirt at kupas na maong, ay nakabuts itong kulay itim at gray na long sleeve.
Ibang-iba ito sa lalaking nagmamaneho ng pedicab na naghihintay sa kanya sa gate ng subdivision at idinadaan siya sa lugawan bago ihatid pa uwi. Seryosong seryoso ito na para bang ilan sandali lang ay handang makipaglaban sa kahit na sinong sumalungat sa gusto nito. Kinakausap nito at nilalapitan ng mga empleyado, mapa-engineer man o foreman o simpleng laborer. Hindi man malakas ang boses nito, dinig niya yon kahit sa malayo. Gusto na niyang lumayo at umiwas sa binata, pero tila napako ang kanyang dalawang paa sa kinatatayuan. Kaya nang makalapit na ito sa kanya, ay wala na siya nagawa. Good afternoon, Miss Marcelo. Miss Marcelo, hindi Clara. Good afternoon po, sir. Nakayuko niyang bati dahil hindi niya kayang salubungin ng mga titig nito. Kumusta? Doon siya napaangat ang tingin. Sir? Don't worry. Wala naman nakakarinig. Busy na silang lahat. Lumapit ito sa kanya. Kumusta ka na? May ipepresent pa nga pala akong revisions kay Ma'am Lizette. Sige po. Hindi na naghintay si Clara ng tugon. Tumalikod na siya at mabilis na humakbang palayo. At si Renzo, hindi siya sinundan nito. Ni hindi siya nito pinigilan. Basta, nanatili lang ito nakatayo doon habang pinapanood siyang makalayo. Tuloy lang si Renzo sa pag-iikot sa site para mag-inspeksyon at kausapin ang engineers. Pero kahit naabala siya sa trabaho, ay hindi niya maiwasang tapunan ng tingin si Clara. Kanina pa niya itong gustong kausapin pero palagi na lang may humahadlang na parabang ayaw ng tadhana na lapitan niya ito. Nakatayo ito malapit sa makeshift table ng mga foreman. May hawak na plano habang nagre-review ng measurements para sa wall partitions. Huminga muna ng malalim si Renzo bago lumapit dito. Clara, mahina pero malalim niyang sabi. Pwede ba kita? Sir Lorenzo! Biglang sigaw ng isang lalaki na humahangos palapit sa kanila. Good timing po. May discrepancy po sa measurement ng back wall. Pwede po kayong makausap saglit? Napakunot ang noo si Renzo pero pilit gumiti. Mamaya na sana kasi. Urgent po sir. May potential delay kung hindi po natin mareresolve ngayon. Napatingin siya dito at pagkatapos ay kay Clara na hindi man lang siya nagawang tignan dahil kinuha na nito ang mga papeles at naglakad na palayo. Nang bandang 4:00 naman, muli niya nakita si Clara sa gilid ng main building. May isa lang itong nag-aayos ng tarp na tinangay ng hangin. Medyo nahihirapan itong hulihin ang lumilipad-lipad na dulo ng trapal, kaya mabilis na itong nilapitan para tulungan. Clara, tulungan na kita. Pero bago pa niya mahawakan ng tarp, ay may narinig siyang sumisigaw ng kanyang pangalan. Sir Lorenzo, hinahanap po kayo ni Architect Joel. Nasa Unit 4F daw po, for final inspection. Pikit mata siya napailing. Kailangan na ba talaga ngayon? Yes po sir, urgent daw po. Nakabang na raw po kasi ang kliyente sa update. Napatingin siya kay Clara at sa pagkakataong yon, nakatingin din ito sa kanya. At sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na naramdaman ni Renzo ang pagkabog ng kanyang dibdib. Clara. Pero tulad kanina, tinalikuran na siya nito at muling inasikaso ang pag-ayos ng tarp. Gabi na nang matapos ni Renzo ang lahat ng dapat gawin sa site, pero may isang bagay pa siyang hindi nagagawa ng araw na yon. Eksakto namang papunta siya sa material shed nang maabutan niya doon ang dalaga na may bitbit na checklist. Tulad ng dati, focus na focus ito sa ginagawa. Clara. Sir, nako, pasensya po sir. Emergency lang po sa steel delivery. Pacheck daw po. Ayaw po kasing tanggapin ni supplier na kulang sila ng na-deliver. Naka-report daw sa system na kumpleto pero please, paki-follow up muna sa accounting. Susunod ako. Mahinahon niyang tugon kahit pa nga halos pumutok na ang ugat niya sa ulo. Pero sir, kailangan niyo po kasi makita yung I said susunod ako. Please. Kapwa na patingin sa kanya si Clara at ang supply manager. Copy boss. Tarantan tugon nito sa bay alis. Thank God. Bulong niya sa sarili habang palapit kay Clara na noon ay nakakunutan noong nakatingin sa kanya. Ano pong kailangan niyo sir? Masyado ka naman formal. Call me Renzo. Mabilis na umiling si Clara. Hindi na po pwede sir. I insist. Pero umiling ito.
at ibinaling ang tingin sa ginagawa. Please, ano bang gusto mong gawin ko para gusto kong umalis na kayo, sir? Clara, Ano pa bang gusto niyo sabihin? Malamig nitong tanong sabay tingin sa kanya. Na may rason ka kung bakit mo ginawa lahat ng mga panloloko mo? Na may padrama ka pa na I did it to protect you, na parang panteleserye? Narinig ko na yan eh. Ano pa bang bago? hindi ko sinasadya magkagusto sa'yo habang nagpapanggap ako. Pero wala, nangyari na. Kaibigan ka lang dapat eh. Pero, you make me want to be better. Hindi bilang sir, hindi bilang may-ari ng subdivision na to, kundi bilang ako. Yung lalaking masaya sa tuwing pinapanood kang kumakain. Yung masaya nang hawak ko lang ang kamay mo tuwing naglalakad tayo. Yung pedicab driver na sumasaya sa tuwing nakikita ka naghihintay sa may gate. Nice speech. Humakbang ito patalikod para lumayo sa kanya. Okay, isang tanong na lang, Clara. Then, I will leave you alone. Ano yon? Si Pao. Anong tungkol sa kanya? Do you still love him? Malumanay niyang tanong. Ha? Ano naman ang kinalaman niya dito? Malaki. Dahil kung mahal mo pa siya, hahayaan na kita. Matagal nang tapos yung sa amin ni Pao. Pero bumalik siya ngayon, di ba? At balita ko, palagi siya nandito para sa'yo. He is here as an investor. Every day, Natatawa niyang tanong. naghahatid sundo na pala ng employee sa mga investors ngayon. Naningkit ang mga mata ni Clara. At least siya, hindi nagpapanggap na mahirap para lang mapalapit sa akin. Nagpakatotoo siya ever since. I agree, nagpakatotoo siya. Pero sinaktan ka rin niya sa huli. Naalala mo ba nung time na nagraran ka tungkol sa kanya? You even cried to me because of him. Because of what he did. Tapos ngayon, tatanggapin mo siya ulit ng ganun lang? I think, wala ka nang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko, Mr. Rojas. Fine. Pero gusto kong malaman mo that this doesn't change anything. This does not change how I feel about you, Clara. Sabi mo, gusto mo yung kasabay mong lumaban sa buhay, hindi ba? Para sa'yo, kaya kong kalimutan ng lahat ng kung anong meron ako. Mag-janitor ako, mag-construction, magtitinda ng lugaw, kahit ano. Basta papayag ka na, ihatid sundo ulit kita ng pedicab ko. Sabihin mo lang. Hindi, Renzo. Ang gusto ko ay hindi na makitang pagbumukha mo kahit kailan. Ma'am Clara, good morning po. Iyon ang bati ng isa sa mga junior designers na makita siya sa hallway. Nginitian niya ito tinanguan. Good morning, Iris. May update ka na ba sa layout ng Calle Villegas Art House? Opo ma'am, nasa drive na po. Ready for presentation na po. Great. Black tea tayo after lunch ha para fresh pang mga utak natin. Bit-bit ang kanyang kape sa isang tumbler habang binabasa ang notes sa tablet ay pumasok na siya sa kanilang office/studio na may 4 pang desk. Nasa isang side si Ma'am Lisette. Ang dating niyang prof na ngayon ay partner na niya sa Aranya Studios. Ang kanilang maliit na design firm na nagsimula lamang sa isang lumang kwarto sa bahay ni Ma'am Lisette. Wala nang lumang backpack. Wala nang haggard na eye bags. Hindi na siya dating Clara Marcelo na nabubuhay sa lugaw, instant noodles at 3-in-1 coffee. Hindi na siya isang struggling student na laging pawis at pinturang kasama gabi-gabi. Ngayon, kaya na niyang umorder ng mamahaling kape at kumain sa first-class restaurants. Dahil ngayon, isa na siyang certified interior designer at isa sa pinakabatang partners ng bago at pasikat na design firm. Uy, Ma'am Clara, may bago tayong inquiry ha? Bungad ni Ma'am Lisette habang naglalakad papunta sa kanyang mesa. Ano pong project? Full renovation daw sabi ng client, pero hush-hush pa. Ang sabi lang may pagka-heritage style ang bahay. Gusto raw, old soul meets future forward. Parang the design must reflect the past and the dreams of tomorrow, mga ganun. Mula sa kanyang tablet ay nagangat siya ng tingin. Hush-hush? Sino nag-refer? Walang sinabi basta may pa-email na lang bigla sa inquiry form natin. Ang name lang ng contact person ay Mr. PD. Mr. PD? Parang secret agent naman yan. True, and very specific ang style na gusto pero walang masyadong personal detail. Okay, pakisa na lang po sa akin ang file. Check ko po later. Sure. Alam mo, I'm so proud of what you have achieved, Clara. Mula sa pagpili ng magandang kulay ng wallpaper at cortina, hanggang sa pagpipinta ng kisame, ngayon, nasa air-conditioned office ka na.
Ha, salamat ma'am. Baka maiyak naman ako ha. Okay lang no, deserve mo lahat ng to girl. Nakangiti nitong sabi sabay yakap sa kanya. Anyway, nag-message na ba sa'yo si Sir Pao? May project din daw sila, nagpapareserve na for the next quarter. Oh wait, kinuha niya ang cellphone at ayun nga, may direct message sa kanya si Pao. Hey, Clara. If ever may slot kayo next quarter, baka pwede yung bakery cafe namin ni Gail. She's been a fan of your work since that PSAU project. Please let me know. Napangiti siya. Nakakatuwa naman na finally he's happy na with someone. Di ba? At saka kahit matagal na kayong walang communication, okay pa rin kayo. No drama. Mature na talaga kayo pareho. Exactly. May mga ganun siguro talaga no? Yung kahit hindi magandang ending, at least maraming lessons na natutunan. Tumango-tango si Ma'am Lisette at sabay silang lumapit sa mood board wall nila kung saan nakapaskilang sketches, pegs at fabric swatches. Imagine, palimang project na natin to this quarter. Hindi na tayo baby firm, Clara. Sabi pa ni Ma'am Lisette. Salamat po sa sales charm niyo at sa aking working student Roma. Biro niya. Character development to, ma'am. Ano pa nga ba? Next time yan, ikaw na magmamaneo ng sarili mong mamahaling kotse. Naalala ko noon, sa pedigab ka lang sumasakay. Naudlot ang kanyang pagngiti. Hindi niya inaasahan na simpleng birong yon ni Ma'am Lisette ay makapagpapanumbalik ng mga alaala ng isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Sorry, napatrobak yata tayo ng feelings. Napailing naman si Ma'am Lisette. Pero speaking of pedicab, wala ka ba rin bang balita sa kanya? Matagal na ma'am. Ang huling balita ko lang, nasa Europe siya. Business as usual. Naalala ko dati, sabi mo, gusto mo siya makita ulit. Gusto mo siya makausap para makapag-sorry. Opo, gusto ko pa rin naman. So, ano na nangyari? Napabuntong hininga siya. Noon kasi, parang hindi ko siya kayang harapin. Aaminin ko, kinain ako ng pride and then, feeling ko parang hindi ko alam kung may karapatan pa ba ako. Ngayon, baka kaya ko na. Alam niyo ba na lahat ng pagsisikap ko, malaking parte nito dahil sa kanya. Sabi ko kasi sa sarili ko, hindi man ako maging singyaman niya, at least, kaya ko siyang harapin ng hindi naliliit. At gusto ko kapag nakita ulit kami, kapag ipinakilala niya ako sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya at katrabaho niya, hindi niya ako ikakahiya kasi at least ngayon, may pangalan na ako na may pagmamalaki. Kahit paano. Clara, hindi ka naman niya ikinahiya kahit kailan. Alam ko naman po yun. Mahina niyang tugon. Pero gusto ko muna maging proud ako sa sarili ko bago ko ulit subukang harapin siya para makahingi ng tawad at least. Kasi ang totoo, sobra kong pinagsisisihan yung huling beses naming pagkikita eh. Hindi ko napigilan yung galit ko sa kanya. Hindi ko man lang pinakinggan ang explanation niya. Feeling ko ang sama-sama ko nun. To think na nagpakumbaba siya. Anda siyang iwan ng lahat para lang sa akin. Hanggang ngayon ba, pinagsisisihan mo pa rin ang nangyari? Sobra po. Ang bigat pa rin hanggang ngayon eh. Ang dami kong what ifs. What if? Pinakinggan ko siya noon. What if? Hindi ko siya tinaboy. What if? Nagtiwala ulit ako sa kanya at hindi na sa insecurities ko. Napangiti si Ma'am Lisette. Di sana wala ka dito ngayon. Sana wala tayong design firm na sobrang in-demand ngayon. Ay, sa bagay nga po. Natatawa niyan sabi. Talagang may dahilan din po ang lahat no. Kaya minsan sabi ko rin sa sarili ko na malaki talagang utang na loob sa kanya. Dahil sa kanya, naging mas matapang ako. Natuto akong panindigan ng passion ko. At siya rin ang dahilan kung bakit kahit pagod na pagod ako noon sa site, hindi ako sumusuko kasi nga may naniniwala sa akin. At siya yon. Ay nako, sobrang obvious na miss mo na siya. Tumango lang siya at pinunasan ng namumuong luha sa mga mata. Ito ha, itong isang napakalaking what if. What if makita mo siya ulit? Sa totoo lang po, lagi kong iniisip yung senaryo na yan. What if nga kaya no? Natatawa niyang tanong. Siguro this time, magpapakatotoo ako. Magsasorry ako sa kanya at kung may chance pa. Kung single pa rin siya at wala pang ibang nagpapatibok ng puso niya,
Kung may kaunti pang espasyo sa puso niya para sa akin, gagawin ko ang lahat para mahalin niya ulit. Napangiti si Ma'am Lizette sa narinig at marahang hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Ay naku Clara girl, minsan nang dumating ang ganyang klaseng love ha. Kaya kung may chance ka kahit maliit lang, wag mo na hayaang mawala ha. Promise man, hindi ko na talaga palalampasin. Baka this time, makiayo na sa amin ng tadhana. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Ma'am Lizette sa kanya bago magpaala. Anyway, speaking of tadhana, itong bago nating kliyente, may feeling ako na ito ng ating tadhana. Tadhana po? Yes girl, basta I have this feeling na itong project na ito ang lalong magpapakilala sa firm natin as one of the most promising design firms sa bansa. Wow, sana nga ma'am. So, ready ka na bang ma-meet si Mr. PD as the lead designer? Ako po, lead designer? Hindi makapaniwala niyang tanong. Of course, you deserve it girl. Ito ang first major solo lead under our firm at sa totoo lang, I can't think of anyone better. Full support ako sa iyo, Clara. I want you to deal with this new client. Ipakita mo sa kanila kung sino ka at kung anong kaya mong gawin. Maraming salamat sa pagtitiwala, Ma'am Lizette. Muli, nangilid na naman ang kanyang luha. Kailan nga po palang ocular? This Friday, 5 p.m. Noted po. Paghahandaan ko po ito na mabuti. I know you will. Napakaganda ng pagkaka-restore ng ancestral home na yon. Mas maganda pa sa inaasahan ni Renzo. Kahit na maraming parte ng bahay ang nagbago, napanatili pa rin ang mga copies, nara, at iba pang istruktura na naglalaman ng mga sikreto at alaala ng mahigit 100 taon. Nakatayo si Renzo sa may bintana sa ikalawang palapag ng bahay. Nasa likod ang mga kamay habang matamang nakabantay sa entrada ng malawak na bakuran. Darating siya ngayon. Paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Muli, naramdaman niyang malakas sa kabog ng dibdib. Pakiramdam niya ay parang isang teenager na muling makikita ang kanyang crush. This is it. After all these years, all the distance, all the planning, finally. Sir. Bulong ng kanilang matandang caretaker na nasa kanyang likuran. Nariyan na po ang hinihintay niyo. Tumangulang siya at hindi lumingon. Salamat po. Papasukin niyo na po siya. Huminga siya ng malalim at inayos ang kuwelyo ng kanyang damit. Kalma Renzo. Matagal mong hinintay to, di ba? Ilang sandali lang ay narinig niya ang pinto na bumukas at muling nagsara pero nanatili siya nakatalikod. Good afternoon, sir. I'm Clara Marcelo. Ako po ang interior designer of Aranya Studios na pinadala ni Ma'am Lizette Diaz. Nakaschedule po ako today for ocular inspection. Natigilan si Renzo. Sa isang saglit, parang tumigil ang kanyang mundo. Ang boses na yon, ang pangalan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya nakatayo sa kanyang harap ang babaeng matagal na niyang pinapangarap na makitang muli. Bagay na bagay dito ang suot na formal na office attire. Si Clara. Ang kanyang Clara. Mas maganda ito kaysa sa naalala niya. Mas kaya na nitong dalhin ang sarili. Mas confident. Hi. Alanganin niyang bati. Ilang ulit na pumikit si Clara. Para bang pilit ginigising ang sarili. Teka. Literal na hindi ito nakagalaw. Nalaglag na't lahat ang hawak nitong ballpen ay hindi pa rin ito natinag. Long time no see, Clara. Miss Marcelo. Oo. Long time. Sobrang long time. Pautal nitong tugon. Dahan-dahan siya lumuhod para kunin ang ballpen. Nang tumayo siya, ay lumapit siya dito para ibalik yon pero agad itong humakbang paurong. Teka lang. Itinaas nitong isang kamay na para bang isang traffic enforcer. Ikaw ang bago naming kliyente? Ikaw si Mr. PD? PD as in Mr. Pedicab Driver. Hindi nito napigilang mapangiti dahil doon. Technically, ang pamilya ko. Pero ako naatasan na mag-manage ng project. Sabi niya, pilit pinapakalma pa rin ang sarili dahil ng mga oras na yon.
2 bagay na lang ang gusto niyang gawin sa halip na pag-usapan ng tungkol sa proyektong yun. Ang yakapin nito na mahigpit at halikan ng mga labi. Oh my God! Bulong nito. Oh my God! Okay ka lang? Medyo natatawa siyang tanong kahit pangahalatang hindi ito okay. Hindi. Pag-amin nito. Wait lang ha. Hindi ko kasi to na-rehearse. Wait lang. Na-rehearse? Bakit? Nag-rehearse ka? Of course not. I mean, oo. Just in case. Just in case? Na magkita tayo somewhere. Someday. Alam mo na. Pero grabe. Hindi ko na-imagine na magkikita tayo sa ganitong paraan. Ganitong paraan? Nakliyente ka namin na mag-isa ako yung ganitong hindi ako prepared. God, wala akong tulog para sa meeting na to. Ang laki na yata ng eye bags ko. Oh no, halata bang eye bags ko? Hindi napigilan ni Renzo na matawa. God, I miss you like this. Bigla, sumeryoso mukha ni Clara. Kailangan ko nang i-check ang layout, sir. By all means, Miss Marcelo. Yumuko si Clara at umiling bago lumapit sa mesa ni Renzo. Nanginginig ang mga tuhod niya, gulong-gulo ang pag-iisip. Buong akala niya ay kayang-kaya niyang haraping muli ang binata. Pero isang sulyap lamang mula dito, pakiramdam niya, parang bumalik siya sa pagiging teenager na natutunaw tuwing makikita ang pinakamamahal. Hindi ko talaga ina-expect na ikaw ang kliyente namin. Sa wakas ay nakayanan niyang sabi habang titig na titig sa floor plan sa ibabaw ng mesa. Pero si Renzo, titig na titig sa kanya. Hindi ako. Sigurado kong makikilala mo pa ako. It's been years anyway. Hindi makikilala? Imposible. Nagtaas siya ng tingin na agad din niyang binawi dahil pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso sa mga titig na yon ng binata. Well, ikaw, muntik na kitang hindi makilala. Anito. Kasi, you look different. Different? Kunot noon niyang tanong. Different? Pwede naman professional o kaya better or glowing or beautiful. Pero different? Different in a good way. 4 years will do that to a person, I think. 4 years, 2 months, and 14 days. Bulong nito pero sapat yun para marinig ni Clara. Ha? Wala. So, nakakatuwa namang partner ka na sa Aranya Studios. Salamat. Full partner for almost 2 years. Sabi niya. Usually, private residential and heritage renovations ang hinahandle namin kaya medyo specialty namin ang ancestral homes. I know. Kaya kayong pinili ko eh. Anyway, about this place. About this project. Gusto ko kasi maging perfect ang restoration. Kaya nang malaman ko tungkol sa firm nyo, I insisted na ibigay sa akin ang pinakamagaling na designer. Pinakamagaling? Paano mo malalaman na akong pinakamagaling? Samantalang matagal kang wala sa Pilipinas, di ba? Also, bago pa lang kami end, hindi ko na kailangan ng evaluations para malaman yon. Clara, I mean Miss Marcelo. I have seen your work, online, social media, doon sa museum revamp sa Antipolo, yung bagong fusion restaurant sa Makati na puno ng woven textures. Kahit yung latest features sa Home Design Digest, I've been following your career ever since. Napalunok siya. You been following me? Hindi naman ako tumigil. Dagdag pa nito. Bakit wala kang sinabi? Bakit hindi ka nagparamdam? Kailangan ba? Ang pagkakaalala ko kasi, sabi mo noon, ayaw mo na ako makita kahit kailan. And I respected that. At ngayon, nagkibit-balikat ito. Wala eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng basta tanggapin ko na lang na ayaw mo na ako makita. I mean, gano'n na lang ba yun? Napagod na rin ako na malayo sa'yo. Pilit pinigil ni Clara na kiligin. Kailangan niyang manatiling professional, lalo na kung gusto niyang maging maayos ang proyektong iyon. Okay. Binuksan na niya ang tablet at tumayo ng tuwid. Pag-usapan na natin tong restoration project. Right, the ancestral home. Tumango siya. Maganda ang pagkaka-restore, I must say. Pero kung gusto yung i-modernize while maintaining the heritage aesthetic, may option naman kami para.
Huminto siya sa pagsasalita dahil tumatango lang si Renzo pero parang wala itong naiintindihan. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang minememorya ang kanya mukha. Renzo, sir, okay ka lang? Sorry, medyo nakakapanibago lang. Ang galing mo na magsalita ngayon. Confident na confident. I missed you. Ang ibig ko sabihin, na-miss ko yung passion mo sa design. Umiling ito na para bang mabubura nun ang sinabi. Anyway, tungkol dito sa bahay. Na-restore na namin ang halos lahat base sa lumang photos pero gusto ko sana ng opinion mo. Your vision, it's important to me. My vision? Humalukip-kip si Renzo. Pinangakuan kasi ako. Matagal ng plano ibenta tong ancestral home na to pero nung ipakita ko sa kanyang pictures nito, nakiusap siya na wag na lang daw sana ipagbili kasi sayang daw. She has soul, she said. At pagdating daw ng araw, kung may chance, gusto niya siya mag-redesign. Napahawak si Clara sa dibdib. Teka, kaya pala pamilyar ang bahay. Ito ba yon? Yup. Mas maganda siya in person, mas may character. Tulad mo. Napangiti siya. Pwede bang balikan natin yung checklist? Sure. Pero pwede ba akong magtanong? Nagtaas siya ng kilay. Galit ka ba sa akin? Ibinuka ni Clara ang bibig para sagutin ang tanong nito pero agad rin niya itong sinara. Hindi na galit. Pero minsan, tuwing naaalala ko yung nangyari, parang bumabalik yung trauma. Sorry. Ngumiti siya at na makita yun ni Renzo. Biglang nagliwanag ang mukha nito at sa maraming taon, ngayon na lang uli niya nasilayan ang mga ngiti nito. Yung mga ngiti ng binata na nagpa-inlove sa kanya noon. At napagtanto niya na hindi pa rin nagbabago ang epekto nun sa kanya. Okay, so, room allocations. Pilit siya nag-focus sa hawak na tablet. Nabanggit mo na gusto mong i-convert yung isa sa mga kwarto sa itaas bilang library? Oo. May kilala kasi ako na mahilig magbasa. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha dahil kahit hindi sabihin, alam niyang siya ang tinutukoy nito. Mahilig ka pa rin bang magbasa? Oo, pero minsan na lang kasi masyado nang busy these days. I can imagine. Pero if ever kailangan mo ng tahimik na lugar para magbasa, that room's for you. If ever lang naman. Yumuko siya para itago ang ngiti pero imposibleng hindi yun makita ni Renzo. Narinig niya itong bumuntong hininga at sa pagkakataong yun, hindi na niya ito napigilan na lumapit ito sa kinatatayuan niya. Clara, alam kong may galit ka pa rin sa akin. Hindi mo kailangang patawarin ako o bumalik sa akin. Pero sana, bigyan mo ako ng chance to make it up to you and to prove myself na mahal pa rin kita. Teka, mahal mo pa rin ako? Tumango ito. Walang nagbago. Mahal kita noon hanggang ngayon. At bumalik ako para sana subukan ulit kung pwede pa. Sana pwede pa kasi. Gusto ko. Ikaw pa rin ang magdi-design ng mansion natin. In the future. That is kung bibigyan mo ko ng chance. Huminga siya ng malalim. Ilang beses na niyang pinangarap ang tagpong yon. At ngayon nangyayari na. Hindi na yun pwedeng palampasin pa. Sige, Mr. Rojas. Bibigyan kita ng pagkakataon sa isang kondisyon. Kahit ano, Clara. Bigyan mo rin ako ng chance i-present sa yung design pitch ko. Design pitch? Para saan? Ayun nga. Para sa future mansion natin. Clara, itinuloy mo? Promise natin yun, di ba? At ngayon, handa ko nang i-present sa yung kabuuan nun. Kasabay ng kabuuan ng puso ko. Makalipas ang isang linggo. Han, free ka ba mamaya? Hindi agad nilingon ni Renzo si Clara. Nakatuon lang siya sa mga sketch sa ibabaw ng mesa. Mga plano para sa maliit na community learning center na itinatayo nila para sa barangay. Para sa asawa ko, lagi akong free. Anito, ang corny. Natatawang sagot ni Clara. At ang ganda-ganda ng asawa ko. Casual na ganti ni Renzo sabay tingin dito. Clara. Ang kanyang asawa, ang kanyang pinakamamahal. 5 taon ang nakakaraan. Nagpanggap siyang isang simpleng pedicab driver para lang mapalapit dito. Pero ngayon,
Handa na siyang ipamigay ang lahat ng kanyang ari-arian kung ang kapalit ay ang habang buhay na kasama si Clara. So, anong kailangan mo, Mrs. Clara Marcelo Rojas? Tanong niya sabay kabig dito hanggang sa mapaupo ito sa kanyang kandungan. Wow, full name? Parang seryoso naman. Lagi naman ako seryoso sa'yo. Bulong niya matapos halikan ng balikat ito. Anyway, kailangan mo ng tulong about something? Actually, iniisip ko lang kasi. Gusto ko sanang i-renovate yung spare room sa taas. Yung ginawa nating temporary stock room? Oo, sayang kasi yung space eh. Maganda pa naman ang view from there, di ba? Sure. Ano bang gusto mong gawin? Another studio? Office? Reading nook? Sunroom? Umiling ito. How about nursery? Abala si Renzo sa pagtingin ng sketches kaya hindi niya agad yun nakuha. Nursery. Like para sa mga halaman? Hindi. Doon siya natigilan at pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. Nursery as in, nursery? Pigil na pigil sa pagngiti si Clara. As in nursery. Teka. Napatayo siya. Han, kung gusto mo ng nursery, ibig sabihin. Anong ibig sabihin nun, Han? Tumango si Clara. Yes, Han. 8 weeks. Napanganga si Renzo. Nanginginig niyang hinawakan ng tiyan ng asawa at pagkatapos ay natawa. 8 weeks? Last week ko lang nalaman. Nag-test ako 3 times. Then, I went to the OB para i-confirm. And, confirmed nga. Yes. Magiging tatay ka na, Mr. Rojas. Oh God. Bulong niya, nangingilid ang luha. You just made one of my dreams come true, Han. Again. Again? Yung una, nung pumayag ka na pakasalan ako. And then this. My pleasure. Biro nito. Hindi na rin napigilan ni Clara na mapaluha. Saglit siya natahimik. Muli niyang hinawakan ang tiyan ng asawa. Hindi pa rin makapaniwala na magiging pamilya na sila. Magiging tatay na talaga ako. At sigurado kong ikaw magiging pinakamabait at pinakamagaling na tatay sa buong universe. Naalala mo ba nung inahatid sundo kita ng pedicab noon? Bigla niyang tanong. Natawa si Clara. Paano ko yun makakalimutan? Kahit niloko mo ko, pinasaya mo naman ako at binsog ng lugaw gabi-gabi in fairness. Bakit pila mo naalala? Dahil yun ang simula ng pagbabago sa buhay ko. Ikaw yung hindi ko alam na hinihintay ko. Noon, kahit hindi mo alam kung sino talaga ako, kung ano talaga ako, minahal mo ko. Kahit simpleng pedicab driver lang ako sa paningin mo. Tuloy-tuloy na ang pagtulo ng luha ni Clara. Wala itong tugon pero nanatili itong nakatitig sa mga mata ni Renzo. Kaya ngayon, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Gusto kong ipaalala sa iyo araw-araw kung paano mo binago ang mundo ko nang hindi mo sinasadya. Han, gusto ko ring malaman ng anak natin kung gaano kabuti ang nanay niya. Alam mo ba, minsan iniisip ko, kahit siguro hindi ako CEO, kahit pedicab driver lang talaga ako, kung sa dulo ikaw pa rin ang uunawain ko, jackpot pa rin talaga ako sa buhay. Lagi mo na lang akong pinapaiyak. Hindi napigilang mapangiti ni Clara, kahit pa nga patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Niyakap siya nito at inhilig ang ulo sa kanyang balikat. Shh, sorry na, tigil na, baka ma-stress si baby. Ikaw kasi, ang hilig mong magpaiyak. Clara, honey. Gawin nating playground yung garden ha. Gusto kong makita kung paano ka magpapanik kapag marunong tumakbo ang mga anak natin. Okay, basta, i-childproof natin lahat ha. Deal. And tuturuan ko siyang magbike, yung walang training wheels para maging matapang agad, tulad ng nanay niya. Excited ka bang maging tatay? Excited? Sinapu niya ng mga palad ang pisngi nito. Kung pwede lang, uumpisahan ko na yung nursery ngayon na. Gusto kong iparamdam kay baby na bago pa siya dumating. Mahal na siya ng tatay niya. At nanay niya. Pwede na siguro tayong mamili ng damit at ibang gamit ni baby. Ha? Teka, hindi pa nga natin alam kung babae siya o lalaki. So, bilhin natin lahat ng available colors ng damit, ng toys, crib, rocking chair, lahat. Mr. Rojas, kalma lang. 8 weeks pa lang to. Marami pa tayong oras maganda. Sorry, hindi ko lang mapigilan eh. Alam mo naman ang pangarap ko to bago pa tayo ikasal, di ba? Ay,
Hindi na ako makapaghintay na makitang isang mini Clara na tumatakbo sa buong mansyon. O mini Renzo? Kung mini Renzo, sigurado magmamana sa tatay yan. Gwapo, simpatiko, mabait, magaling mag-pedicab. Hinampas siya ng marahan nito sa braso. Magaling mag-pedicab talaga? Yung bang highlight? Oo naman. Doon naman tayo nagsimula, di ba? Ikukwento ko sa kanya na kung hindi ako nag-drive ng pedicab noon, hindi ko makikilala ang nanay nila. At kung hindi ko nakilala ang nanay nila, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na magpuyat sa gabi, magpatahan ng baby, magtimpla ng gatas, at magpalit ng diaper kahit sa madaling araw. Magpapalit ka talaga ng diaper? Tukso nito. Kahit ilang beses pa sa isang oras kung kailangan. Aasahan ko yan Tatay Renzo? Promise, Nanay Clara. At sabay silang nagtawanan. I will take a leave tomorrow Simulan na natin yung nursery. Bibili tayo ng pintura, tapos crib, lamp, rocking chair, para masarap ang tulog ni baby habang kinakantahan ko siya. Tinignan niya ang asawa. Ay, hindi ko alam kung paano ko susuklian ang lahat ng tuhan. Pero pangako, gagawin ko lahat para maging the best tatay sa baby natin. At syempre, the best asawa sa'yo. Hindi mo naman kailangan suklian, Han. Basta nandito ka kasama ko. Kasama namin ni baby. Sapat na yun. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!